Nag-iiyakan ang mga Korean fans at nalungkot ang mga teammate ni Renz Abando sa kanyang pagalis sa team nito sa KBL at ang Pinoy young player na papalit sa Athletic Pinoy import ng LG Sakers kilalanin. Matapos nating matalakay ang rumor nakaraan ukol sa pagalis ng ating Pinoy kababayan sa team nito sa KBL ng Korea na galing sa isang underrated insider sa Korean basketball scene ay nangyari na nga ito kahapon. Inanunsyo na nga mismo ni Abando ang kanyang tuluyang pamamaalam sa team nito sa KBL ng Korea na anyang Red Boosters matapos ang dalawang season. Naging madamdamin at mahabang mensahe ni Abando bilang first pro team ni Kabayan ay talagang hindi maiwasan na maging emosyonal si Abando dahil dito niya unang ibinahagi ang kanyang natutunan sa paglalaro niya ng basketball simula noong bata pa ito hanggang tumuntong ng kolehiyo. Pinasalamatan ni Abando ang KBL ng Korea, team nito ng anyang Red Boosters, mga teammates at staff at syempre ang kanyang mga Korean fans at Pinoy supporters lalo na sa Korea. Naging memorable talaga kay Kabayan ang stint niya sa anyang kung saan ay unang sabak pa lang nito sa pro ay tatlong achievement na agad ang kanyang nakuha. EASL champion, KBL champion at ang KBL All-Star Slam Dunk Contest champion. Pambihirang pagkakataon yon para sa isang malalaro. Well, hindi naman nasayang ang bayad ng anyang sa ating kababayan dahil sa pinamalas nitong all-out performance sa kanilang kupunan. Pero tila hindi nga matanggap at naging emosyonal ang ilang mga Korean fans sa pagalis ni Kabayan sa anyang. Makikita sa mga comment section ng anunsyong ito ang pag-iyak na ng ilang mga Korean fans sa pagalis ni Kabayan. Naging humble kasi si Abando sa mga fans sa anyang. Kung kaya't hindi nakapagtataka malungkot ang mga ito. Naging malungkot din ang pagpapaalam ng mga kakampi ni Kabayan kung saan ay talaga namang malaking ugnayan ang kanilang nabuo. Ang naging pinakamalapit na Korean teammate ni Abando na palagi nitong kabiruan na si Park Ji-hoon ay nagbigay ng madamdaming mensahe sa naging kaibigan niya sa kanilang team. Nagpasalamat ito kay Renz kung saan ay tinatawag pala niya itong Renz Boosters na ipinapareha sa pangalan ng kanilang kupunan na Red Boosters. Hindi matatawaran ang iniwang marka ni Abando sa KBL ng Korea kung kaya't hindi na tayo magtataka kung maraming KBL teams ang kumuha pa rin sa serbisyo ni Kabayan. Ngunit tila may iwang nakahang ang idea na yan dahil base nga sa mga reports sa mga magiging galaw ng kampo ni Abando ay target nitong puntahan ay ang isang team na nagkukumpit sa East Asia Super League at may option itong lumipat ng liga kung saan ay naghihintay sa kanya ay ang Taiwan at Japan. Well, abangan natin ang update na yan sa mga susunod na araw. Samantala, hindi lang si Abando ang magpa-part ways sa kanyang KBL team dahil ayon sa post ng legit KBL insider sa Twitter ay hindi na rin kukuhanin ng kupunan ng LG Sakers ang serbisyo ng ating athletic player kababayan na si Justin Gutang next KBL season. Pero ganun pa man ay hindi nawawala ang tiwala ng team ng Sakers sa ating mga Pinoy bowlers dahil ayon pa rin sa report ay Pinoy pa rin ang kukuhanin nilang Asian import next KBL season. At ang malalarong na mention sa post na ito ay walang iba kundi ang ating young Gilas player na si Carl Tamayo. Ginagawa daw ng LG Sakers ang lahat upang ma-recruit ang ating new gen pambansang siko. Marahil ay may mabigat na plano ang team na ito para kay Carl na po pwedeng magbigay ng pagkakataon na maipamalas ni Tamayo ang kanyang totoong husay sa laro. Di tulad ng nangyari sa kanya sa B-League ng Japan kung saan ay naging limitado ito dahil sa loaded na nga ng mga international imports ang kanyang posisyon. Abangan natin ang updates ukol sa posibleng maging career ni Carl Tamayo sa KBL ng Korea para sa team ng LG Sakers.